Magandang araw po sa lahat. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa pag-aaral ng ating salita ng Panginoon. Ang pitong huling wika ng ating Panginoon, ang ibabahagi ko po sa araw na ito, ang unang pitong huling wika ng ating Panginoon, Jesucristo. Samahan niyo po ako sa Lucas 23 verse 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa amin upang alalahanin namin ang pitong huling wika ng aming Panginoong Hesus. Dalangin po namin, gabayan niyo po kami ng inyong banal na espiritu sa aming pag-aaral at iyong mga salita. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan mo lamang, Hesus. Amen. Matapos na siyang hulihin, siya ay nilitis upang masunod lamang ang nasa ng mga Hudyo at ipapatay ang Panginoong Hesus. Hinamak nila ang batas at katarungan. Siya ay nilitis ng gabi, labag sa batas ng mga Hudyo. Siya ay nilitis sa maling korte. Ang kaso niya ay kasong panghudyo. Siya ay nilitis ngunit hindi binigyan ng pagkakataon na humarap sa kanyang depensa. Siya ay nilitis at nasumpungang walang sala, ngunit hinatulan. Pinalaya si Barabas at hiniling ng mga Hudyo na ipapatay ang Panginoong Hesus at hiniling nila na ipataw sa kanila at sa kanilang mga anak ang parusa. Sabi sa Mateo 27 verse 24, nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Sumagot naman ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya. Kaya naman, ayon sa kasaysayan ng Ansale, Ireland, Laconia, Bavarian, Austria at Germany, ang mga Hudyo ay pinapatay. Ipinako ang unang mga magnanakaw, ito ay nanungayaw. Ipinako naman ang pangalawa at ganun din ang ginawa. Ipinako ang Panginoong Hesus at hinintay ng mga tao ang kanyang sasabihin. At kanyang binigkas, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Unang ipinako ang mga kamay ni Hesus, pagkatapos ay hinatak ang kaliwang kamay. Ito ay banat na banat upang umabot sa pamakuan at dahil dito, ang bunga ng kanyang buto ay humiwalay. Naroon ang hapdi at hirap sa kanyang katawan, at pagkatapos itinitig ang kanyang mga mata sa mga pumalo sa kanya, sa mga magnanakaw, sa mga sumigaw, na ipako siya sa krus, at sa mga nangangalunya. Mapang-ibabaw, mamamatay tao, mangungutya, at sa lahat ng mga makasalanan. At sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po ay may 3 puntos. Ang una pong puntos ay ang panalangin ng pag-alaala. Dahil ang tao ay mapapahamak, kaya inaalala ni Jesus ang kanilang kaligtasan. At ang pangalawa naman po ay ito ay panalangin ng pag-ibig. Sino ang makakapagpatawad ng ganito? Di ba yun lamang umiibig? Sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isang anak upang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo,
Ito ay panalangin na nagpapatawad. Kahit sa kabila po ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay nagpatawad sa atin. Ito ang unang wika ng Panginoong Hesus, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen.